taxable income, yung gross or net. Asking as newbie na freelancer, may mga expenses pa po kasi ako like internet, electricity, subscription. Depende po sa gagamitin mong tax option. As a freelancer, kagaya sa'yo, ang nare-recommend namin ay the 8% income tax rate option dahil simple tax compliance siya. At pag mag-8% ka, gross income po ang gagamitin sa pagpa-file natin ng income tax return. Ibig sabihin, wala na pong pwedeng ibawas na expenses. Ang pwede mo lang i-deduct ay yung non-taxable income na 250,000 per year. Meaning, magkakatax ka ng 8% pag lumagpas ka ng 250,000. Bakit ba 8%? Kasi sa freelancing industry, mababa yung expense to income ratio natin. Nabanggit mo na nga yung mga usual expenses ng isang freelancer, internet, electricity, subscription. Pero kung i-ratio mo yan, maliit na part siya compare sa income na nare-receive mo. Kaya saktong-sakto si 8% income tax rate option. If you are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.